Ganitong luto pala ang masarap sa broccoli. Meron na siyang protein, meron ka pang vegetable. Una, itong itlog, 5 itlog lang ang nilagay ko. Conforme sa dami ng broccoli ang lulutuin nyo, ang ilalagay nyong itlog. Bali sa akin, konti lang naman yung aking broccoli. Kaya 5 itlog lang na binate. Nilagyan ko na siya ng salt para may lasa na. And binati ko lang siya. And maglagay tayo sa pan ng olive oil. Kung wala naman kayong olive oil, kahit anong oil is pwede naman. Basta maprito nyo lang muna ang ating mga itlog. And then yan, inikot-ikot ko. Wala lang, pinaglaruan ko lang yung itlog. Kasi nga naman, sa araw-araw ng pagluluto nating mga nanay, ang hirap mag-isip, 'di ba? Naranasan nyo ba 'yon? Ang hirap mag-isip ng uulamin sa araw-araw, lalo na at araw-araw kang nagluluto, o 'di ba? Kaya naman itong naisip ko sa broccoli, hindi ko pinagsisihan kasi talaga mang masarap na, healthy pa, o 'di ba? And then, pagkaprito natin ng ating mga itlog, iset aside muna natin siya. Bali, hiwain natin yan ng pa-strips-strips o kung anong gusto nyong hiwa sa itlog. Okay lang naman kasi ihahalo lang din natin siya mamaya sa ating broccoli. And then, nagpakulo lang ako ng tubig, nilagyan ko ng konting asin. Bago ipapakuluan natin tong ating mga broccoli. Konting kulo lang yan mga kaimbento kasi ayoko nang masyadong labsak yung ating mga gulay. Gusto ko sa gulay is medyo crunchy-crunchy pa para hindi nawawala yung sustansya ng mga gulay, o diva. And 1 minuto ko lang yata yan pinakuluan, hindi ko na nabilang. Sasalain naman natin yung tubig. Bali, tatanggalin natin yung tubig. And then sa same pan ulit, maglagay lang tayo ng olive oil. And then, igisa natin itong ating sibuyas hanggang mag-caramelize, o diba, hinihingal ang lola nyo kasi kakakain ko lang, ang dami kong nakain ngayong araw na ito. And then pagkagisa natin ng ating mga sibuyas, sunod na natin yung ating garlic. Bali yung sibuyas, medium size lang yan mga kaimbento. Yung garlic naman, 4 cloves lang ng garlic. And then sunod na natin ng ating hipon, kalahating kilo yan. Ganyan na yan nung nabili ko, wala na siyang balat. At sabi nila, nilaga na rin daw yan, naka-frozen lang. And then yan, lagyan din natin siya ng oyster sauce. 2 tablespoon ng oyster sauce. And then 1/4 lang ng chicken cube. Bali yung 1 pirasong chicken cube, hinati ko siya sa 4. 1/4 lang yung aking inilagay kasi maalat masyado pag ilalagay niyo yung isang buo. And then nilagyan ko rin siya ng paminta. Yung paminta naman ay depende na sa inyong panlasa. Kasi maraming tao na gusto talaga maraming paminta, o diba? Kagaya ko, mahilig ako sa paminta. And then yung ating asukal naman is 1 tablespoon lang. Pang balance lang yan mga kaimbento ng alat at ng lasa ng ating gulay ngayon. And then yan, nilagyan ko rin siya ng garlic powder. Yung garlic powder naman is kung wala naman kayo, is okay lang na wala kasi may garlic na naman tayo. Nilalagyan ko lang din yan kasi dagdag palasa na rin yan mga kaimbento. And then, konting sauté-sauté na lang yan mga kaimbento kasi luto na yung ating gulay. Maihalo lang natin yung mga pampalasa natin dito sa ating gulay. And then, saka naman natin ilalagay ang ating itlog na pinirito. Please follow and share. Love you!